At ang daming ganap nga ngayong araw. Dahil nga kinuha kaming ninong at ninang sa kasal. First time nga po pala namin ito. Kaya maaga pa lang nagising ako. 5 AM pa nga lang, ako'y naligo na. At syempre, nag-ayos na rin ako. Akala mo naman marunong mag-makeup. Ay bahala na kung anong itsura. At least maayos at maganda ka. At dahil nga wala akong makeup, ako'y nanghiram nga laang sa ate ko. Buti na lang, kompleto siya. Ayan na nga, nilalagay ko na. At may nakita nga akong 3 kulay at di ko nga alam kung saan nilalagay. In fairness, nagkakakulay at nagkakaroon ng buhay ang aking mata. At susuotin ko na nga itong dress na pangninang sa kasal. Naglagay na rin ako ng hikaw para naman magmukha tayong babae dito. Habang ako nga ay naglalagay niyan, naisipan ko pa rin mag-TikTok. Ay paalis na kami at nagmamadali. At tingnan nyo na nga, ito na nga yung naging result. Nasuot ko na. Kahit mataba ay kasya. Kaya nga ako ay mataba ay naalagaan ng tama ng aking asawa. Syempre ako'y bihis na at ang aking asawa ay hindi pa. Nag-aayos pa lang din siya. Dahil kapag siya ay nagyakag ay talagang agad-agad na. Nagbubusina na sa harap ng bahay. Kaya nga kami ay babiyahe na papuntang simbahan. Hindi ko nga akalain na napakalayo pala. At di nga rin alam ni Mister kung saan yung simbahang yun. At di naman namin matrace sa Google Map. Kaya kami ay nagkandaligaw-ligaw na. At naisipan nga namin magtanong sa mga tao doon. Sa pagtatanong nga namin ay nakarating na kami dito sa simbahan at ito na nga yung venue nila. Napakaganda nga at napakaayos pa. At ito na nga nagsisimula na at naglalakad na rin ang mga abay at mga ninong at ninang. At syempre, sunod na dyan yung ikakasal. Maikwento ko nga nung kami ay bago-bago pala nag-propose sa akin ang aking mister pero hanggang ngayon hindi pa kami kinakasal. Lagi na nga kami kinukuhang abay. Pero yung kapitbahay pala ang unang ikakasal. Pero naiintindihan ko naman ang aming buhay. Marami pa rin naman kaming pinaglalaanan. At inuuna bago ang kasal, sabi nga sa akin ng mister ko. Kapag daw tapos ng aming utang, siya ay magpapakasal na sa akin. 2 years na lang daw, maghintay ako. Syempre, i-record ko to, 2 years eh. At eto na nga, vlogger na din ang aking asawa at ako'y binibidyohan din. At di ko nga alam, habang ako'y umiiyak, ako'y binibidyohan ng aking mister. Kasi kung tatanungin nyo ako, ang babaw talaga ng aking puso. Kunting ano lang, iyak agad. Kasi nararamdaman mo ang mensahe ng magulang sa kanilang mga anak. Kasi pinalaki nila ang kanilang mga anak na maayos. At di ko na nga nabidyohan ang pagpunta sa bahay ng ikakasal kasi nga nagsakit ang aking tiyan at sumakit na din ang aking ulo. At di ko nga alam kung ako'y nabalis ba o ano. At kami umuwi na ni mister at ako'y natulog. At pagkagising ko nga ay medyo okay na. At nag-message na nga ang aking kaibigan. In-invite nga pala niya ako sa birthday ng kanyang anak na si Grayson. Dito nga pala yun gaganapin sa Eduardo's Resort kasi yun ang gusto ng kanyang anak. Pagpunta nga namin doon, napakaganda. By the way guys, ilang beses na rin naman ako nakapunta dito pero hindi pa ako nakakaligo dito. Ngayon pala kaya sinulit ko na talaga. Pero mga ilang oras pala ay sumakit na naman ang aking tiyan. Kahit masakit ang tiyan ko, iniligo ko na laang. At maraming salamat nga po pala sa mga pamilya ng aking kaibigan kasi sobrang welcome kami ng aking asawa. Sobrang na-enjoy nga namin at nabusog pa nga kami dito kasi akalain mo yun, yung seafood na pinapangarap mo, nakain mo na rin dito. Hindi pa namin afford bumili ng seafood pero yung beshi ko afford niya naman bumili ng seafood. Kaya ayun, nabusog din pero umuwi na masakit ang tiyan. Pero sobrang thankful nga po pala ako sa mga nangyayari ngayong araw at sa mga nag-invite sa amin ni Mister. Maraming salamat po.